Good morning, church. Welcome to Jesus Christ, our Hope and Redeemer Church. Ito po ay last Sunday ng 2025. Naway salamat na nandito muli tayo. Nag-umpisa tayo ng first Sunday, ganun din sa pagdating ng last Sunday. First Sunday of the month hanggang sa last Sunday of the month tayo. Okay? Thank you. Tayo po tayo. Batiin po natin ang ating mga kapatiran at inaanyayahan ko po ang men's choir sa taas. Okay, awitin po natin ang processional song na All Hail the Power of Jesus. All hail the power of Jesus, sing that angels prostrate fall. Bring forth the royal lion and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. O chosen seed of Israel's race, ye ransom from the fold. Hail him who saved you by his grace, and crown him Lord of all. Hail him who saved you by his grace, and crown him Lord of all. Let every kindred, every tribe in this terrestrial globe, to him all majesty ascribe, and crown him Lord of all. To him all majesty ascribe, and crown him Lord of all. Manatili po tayo nakatayo. Awitin po natin ang invocational song na To God Be the Glory. To God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life and atonement for sin, and opened a
Dakilang Diyos na makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa umaga na ito, Panginoon, na muli niyo kami itinipon-tipon dito Panginoon sa aming sanctuary, Panginoon, upang makapagpuri at magpasalamat sa inyo, Panginoon. Lord, maraming salamat sa mga biyaya na tanggap niyo sa amin, lalo-lalo na sa mga ministry na kailangan namin ipatupad, Panginoon. Hindi niyo kami tinuran, Panginoon. Lord, naway, Panginoon, gabayan niyo ang aming mga kapatiran, Panginoon, na kasalukuyan, Panginoon, naghahanda patungo rito, Panginoon, upang makasama namin sa pagpurit at salamat sa iyo, Panginoon. Let this holy place be known na you covered it with your blood and with your Holy Spirit, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Okay, thank you. Pwede na pa tayo umupo. Okay, last Sunday na po. This is the first last Sunday ng 2025. Siguro marami kayong abutan ng pagpapala at pagpasalamat sa itong taon na to. And this week, Panginoon, pwede niyo po i-share sa amin. Okay? Sino po unang mag-share kanyang testimony pa? Wala. Dito lang kayo. Mamaya balik na kayo pag Okay, thank you po. Sino po gusto magbigay ng testimony? Pastor Alvin. Hallelujah. Praise God. Ba't parang maluwag tayo ngayon? Ako ito'y nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon sa talagang tayo po mga anak ng Diyos, talagang hindi po tayo pinababayaan ng Diyos. Salamat po sa Panginoon sa provision po na ipinagkakaloob niya sa atin, sa kanilang kanyang pag-iingat, lalo-lalo na sa aking buong pamilya, kalakasan, at lalo-lalo na po sa aking trabaho ngayon. So, nagpapasalamat po ako dahil kahapon, officially po, employed na ako. Validated na ako. May ID na ako. So talagang hindi siya madali pumasok, no? Kasi syempre may training tsaka validation. Kaya kapag pinagkatiwala mong lahat sa Panginoon, hindi tayo pababayaan. Laging ibinibigay ng Diyos yung ating hinihingi sa Kanya. Dahil mahal niya tayo. Kagaya ng Ama sa kanyang mga anak na talagang kapag humingi, ang Ama ay tumutugon. Hindi lang kaagad-agad, pero kapag nasa tamang panahon, talagang ang Diyos nandun. Salamat po sa Kanya lang po ang papuri, sa Kanya lang po ang pinakamataas na papuri at pagsamba, magpakailanman. Salamat po sa Diyos. Okay, thank you, Pastor Alner. Meron pa? Meron pa gusto mong bigay ng pasasalamat? Tinginan tayo, Okay, ako muna. Kakakaya sa inyo eh. Nagpapasalamat kami. Hindi po sa akin, kasama kami, 4 kami. Papasalamat ako. Dahil mag-uumpisa na po ang Bible study sa Mascap. Ngayon, then next Sunday, mag-umpisa na po ang worship service nila. Then natapos na namin yung bubong, natapos namin lahat. Next Thursday, pupunta kami, ipo-flooring na namin yung mga
lupa doon kasi pagka nakita nyo yung upuan nandun sa baba, yon ang mga bunga ng inyong mga kasalamat sa inyo. Kaya ang gusto ni Pastor Rani na hindi bumabaon yung paa ng upuan. Kaya sesementohan na namin noon, aayusin namin at saka yung pulpito na tatayuan ni Pastor Dex. Nandoon na rin yung gagawin namin na na cross para may cross din si Pastor Dex doon na Kaya masalamat ako dahil sa bigay ng Panginoon ng lahat nagbigay ng suporta sa aming mga pagkain at saka sa lakalakasan. Ganon din po, nagpapasalamat ako sa church ng Montalban po, nalagyan na namin ng bubong. Alam ko, hindi lang ang Panginoon tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa din ang mga member doon dahil may bubong na sila. Ayan. Although kahit na papasalamat ako sa Panginoon, sa kalakasan na ibigay niya sa amin, kahit ako, na-aksidente ako, pero okay lang. Binigyan pa ako ng kalakasan ng Panginoon. Kwento ko sa inyo kung paano ako na-aksidente. Si Pastor Dex po ang tagaputol ko ng bakal. Then, nung ilagay niya yung bakal, sabi ko, Pastor Dex, huwag mo iwan dyan, baka mabagsakan ka. Nung natapos niya putol, ako naman pumunta doon, ako naglagay ng bakal. Nakalimutan ko naman pala na hindi pa pala na-welding. Nabagsakan tuloy ako ng nabagsakan, hindi siya. Kaya siguro mga 4 inches to 5 inches po sila. Okay lang. Pero kinabukasan, nandun din ako nagtatrabaho dahil kalakasan binigay sa akin ng Panginoon. Okay na gamot, kompleto na okay na. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na hindi niya kami iniwan. Maraming salamat po. Okay, sino pa po? Si Sister Luz. Thank you, Pastor. Good morning po sa inyong lahat. Pagpapasalamat ko po kay Lord. Sa Sabado po, birthday ko, 57 years old na po ako. Excited po ako na 3 years na lang, senior na ako. Thank you po kay Lord sa kalakasan na binibigay niya sa akin at sa blessing at biyaya na ipinagkakaloob na sa pamilya namin. Yun lang po. Maraming salamat. Sino ba? Wala na? Teacher Lourdes. Yes, natapos ang educational tour ng Moses Cradle Academy. So, ang saya-saya, ang busog-busog. Hindi lang dito, mayroon dito. So, blessed na blessed ang mga MCA staff and teachers kahapon dahil sa tour na po na ito. Thank you kay Pastor Jay. Libre kami ng food. Meron din, kami rin ang kinuhang maging tour guide. So, may kita na nag-enjoy pa, busog pa. Yun po yun. At thank you kay Lord dahil walang nasaktan. Isa lang yung narinig namin, pero okay naman yung napaluhod lang si Beverly. Nadulas kasi. Kaya praise God sa protection. Thank you kay God sa protection at sa entertainment, enjoyment ng buong Moses Cradle Academy Educational Tour. Glory to God. Okay, wala na. Tinatawagan ko po ang men's choir. At ihanda po natin ang ating puso't isipan para sa ating banal na hapunan. Tinatawagan ko po si Reverend Pastor Rani Jacal para sa mag-officiate ng ating Lord's Supper.
si Ate G ngayon. Dito. O, dito ka. Gandang umaga po sa ating lahat. Maupo na po tayo. Ganda. Ngayon po, dadako na naman po tayo sa isang pag-alaala ng pagmamahal ng ating Panginoon sa ating lahat. Yung pinagkakaisa niya ang kanyang mga anak sa isang kainan. Di ba, napakasaya ng isang buong pamilya pagka nagsama-sama na kumakain at nagpipintuhan. Ito po ang nais ng ating Panginoon. Ibig sabihin po, ay ito po yung pinagbibigkis niya ang kanyang pag-ibig sa atin. Po, ang habag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag. Ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Isang pag-alaala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Jesucristo na ating Panginoon. Hindi nito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalimin nito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pag-ipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalala sa atin na ang hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa, hindi pinagbabahabahagi ang mananampalataya kay Kristo. Mariing pinapaalala ni Apostol Pablo na ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain na dapat igalang. Ang pagkikibahagi rito ng hindi nararapat ay magbubunga na hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom ng mga simbolo ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Dahil dito, kinakailangan saliksikin natin mabuti ang ating sarili upang ating matiyak ng buong kamalaya na tayo'y karapat-dapat na sumalo sa banal na hapag ng ating Panginoon. Tinatawagan ko po yung mga usher natin. Si Brother Jonathan. Si Brother Edward. Eduardo. Yan. Si Pastor Jay. Pastor Anthony. Sige po. Where the dearest and best for the world of the sinners was slain. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last
exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction to me. For the dear lamp of God, let His glory above to bear into dark Calvary. So I cherish the old rugged cross till my hope is at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I will ever be true, its shame and reproach gladly bear. Then He'll call me someday to my home far away, where His glory forever I share. So I cherish the old rugged cross till my throat is unless I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Tumayo po tayong lahat. Papanalangin po ni Pastor Anthony ang tinapay. Taas po natin yung mga tinapay natin. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Lord sa tinapay na to na sumisimbolo ng inyong pong katawan. Maraming salamat Panginoon dahil sa katawan na to na imbis na kami yung magdusa ng kasalanan na ginawa namin, kayo na po Panginoon ang umako nito para sa amin. Maraming salamat Lord sa kaligtasan na ibinigay niyo po sa amin. At higit sa lahat, maraming salamat po Panginoon dahil may Diyos kami na nagbuhis ng buhay para sa amin. Lubos po kami nagpapasalamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Taas po natin ang tinapay. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang ibinigay ko naman sa inyo. Nang Panginoong Isus ng gabing siya'y pinagkanulo, ay dumanpot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagpira-piraso at sinabi, ito aking katawan na pinagpira-piraso para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin po natin ang tinapay. Papanalangin po ni Pastor Jay ang kupa. Taas po natin ang simbolo ng kopa. Hallelujah, Lord God. Muli, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa umagang ito dahil sa ginawa mo sa krus ng Calvary, Panginoon. Dumaloy po ang dugo, Panginoon, upang kami po ay matubos. Salamat, Lord God, dahil hinugasan mo ang aming mga kasalanan. Kaya naman, Panginoon,
itong simbolo na ito, Lord God, ay tatanggapin namin muli, Panginoon, bilang Passover, Lord God, sa anuman nararamdaman namin, sakit, kung anuman, Panginoon, alam namin ng dugong ito, Lord God, ay kagalingan namin. Lord, alam namin, Panginoon, na ang bawat dugong dumaloy sa iyo, Lord, ay nagbigay muli sa amin ng buhay, kalinisan. Higit sa lahat, Lord God, ang kapatawaran. Salamat po, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Tas po natin ang kupa. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kupa pagkatapos magapunan, na sinasabi, ang kupang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kainan ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kupa, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo. Manalangin po tayo. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory
kaligtasan sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang sa inyo'y tumatawag na nagagawa rin naman ito. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo. Amen. Okay po, tayo muna tayo ulit. Aawitin po natin isang hymnal song na A Shelter in the Time of Storm. Lord's our rock, in Him we hide, a shelter in the time of storm. Thank you, whatever will betide, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in a time of storm. Oh, shade by day, defense by night, a shelter in a time of storm. No fears, no alarm, no fears, no pride, a shelter in a time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in a time of storm. The raging storm may run us big, a shelter in the time of storm. Everything must say victory, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Rock divine, no refuge dear, a shelter in the time of storm. No our helper ever near, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Yes! Pwede na po tayo umupo. Ihanda po natin ang isipan sa pakinig ng salita ng Diyos. Bahagi natin sa ating pinakamamahal na Pastor Jaire Veloso. Amen. God is good, God is good, God is good. Magandang umaga po sa ating lahat.
Sabihin po nga natin, Jesus is a rock in a weary land. Yan. God is good, God is good, God is good. Ang ganda na, no? God is good. So exactly yung pag-uusapan natin because we are living in a weary land and we are so weary. Di ba? So, nag-pray ako sa Lord, Lord, ano bang gusto mong i-share ko ngayong umagang pong ito? Since today is the last month of 2025, ang bilis ng panahon. Parang kasi celebrate lang natin ng bagong taon. Tapos, basta ang bilis ng panahon. Alam niyo ba gaano kabilis ang panahon? Sabihin niyo, sabay-sabay tayo, sabihin niyo po ngayon. 1, 2, 3, ngayon. Alam niyo ba kailan yung sinabi yan? Kanina. Tama? Ganyan kabilis ang panahon. Na hindi mo namamalayan na, isang araw na palang lumipas, 3 araw na palang lumipas, ang bilis ng oras. In fact, every nagpipicture ako, nakikita ko po lagi, every time na, halimbawa, picture. Pag tinitignan ko siya, isang bagay lagi yung naiisip ko. Mas bata ako doon sa picture kaysa sa oras ngayon. Naintindihan po natin? Kahit mag-picture tayo ngayon, mas bata ako sa picture ng ilang segundo kaysa sa ngayon. Ganyan kabilis ang oras. Kaya hindi natin namamalayan, Disyembre na pala. Nung January, naghahanap lang tayo ng mga bagay na para bang, Lord, ano bang babaguhin ko ngayong 2025? Ngayon, tapos na yung 2025, hindi ka pa nagbago. Diba? So, still, kahit gano'n, nature kasi natin yan, pero still God is good. Amen? Amen and amen and amen. So, ngayong umagang pong ito, since today is the last month of the year of 2025, gusto ko something na pag-usapan natin, something na maganda. Bakit? Sa loob ng 2025, ang daming nangyaring pangit. Kung tatanungin niyo po ako, ano po ba yung pinakamalaking nangyari ngayong 2025? 2 bagay lang yung pumasok sa isip ko. Ito po yung una. Pakita po natin yung picture. Ayan. Ayan. Kumbaga, recently, dyan yung saring baha, naalala niyo po ba yung mga baha, yung grabe yung bagyo, tapos mga lindol, even yung buong Pilipinas at panig dahil sa lindol na nangyari sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Tama po ba? Even kayong mga magulang, kapag pinapasok niyo po yung bata, para bang hindi kayo komportable, baka lumindol. Nangyari po yan ngayon 2025. Hindi lang yan, hindi nga lumindol, bumaha naman. Tama? Kaya nga, we are living in the weary land. Tama yung kinanta natin kanina. Ang mundong ito ay imperfect, that's why lahat ng nangyayari sa bagay natin, puno-puno tayo ng pagkaalala. Okay? Now, lalo na to, ang makasaysayang flood control project. Diba? Yung tipong, yung pondo na para doon, hindi naman tayo mamumulitika ngayong araw na to. Ito yung pag-uusapan lang ho natin. Kasi, para bang nakakahiya maging Pilipino sa panahon natin ngayon. Biruin mo, yung para dun sa pondong yun, napupunta lang sa ilang mga tao. Para ba nakakainis yung gobyernong to? At yun naman, nagiging frustrated sa atin. Mapakristyano ka man o hindi, yan yung mararamdaman mo. Tama? Now, ito ngayon. Tapos nadagdagan mo pa ng paano budgetin yung 500 pesos sa Noche Buena. Diba? Iisipin mo pa. Tapos may nagsuggest na wag na tayo maggalunggong ngayon. Magmanok na lang tayo. Diba? Tapos iba siya namumblema dahil pinagbawal yung ibig sa kalsada. In-expect na January 2 na lang daw. Kumaga ba? Ano ba to? Laging pangit, laging pangit. Wala ba magandang nangyayari? Tama? General pa lang yan Hindi pa natin pinag-uusapan yung mga personal na na-encounter mo. Wala pa yon. Problema mo sa pamilya mo, problema mo sa pera, problema mo sa sarili mo, yung mental health issues mo, lahat ng bagay.
We are living in the weary land. But I have a good news. Jesus is a rock. Amen? When we say Jesus, kaya palakpakan natin si Lord. When we say Jesus is a rock, kumbaga siya yung foundation na hindi kagad matitibag kahit anong bagyo ang mangyari. Okay? Now, kung Jesus is a rock, meaning merong pag-asa. So pag-uusapan natin ngayon ito po sa hope. Hope. Sabihin nyo nga po, hope. Hope. Pag-asa. Now, alam niyo po ba, sabi ng isang politician sa Amerika, ang pag-asa daw isa sa pinaka-importanting bagay na dapat meron tayo. Bakit? Kasi sabi niya rito, hopeless man is a very desperate and dangerous man, almost a dead man. Ang taong walang pag-asa ay parang taong patay na. Ganyan ka-importante ang pag-asa. Bakit ka nabubuhay sa araw-araw? Kasi nakikita mong may pag-asa pa. Can you say amen? Naniniwala po ba kayo? May pag-asa pa tayo. Naniniwala po ba tayo na kaya pa natin mag-survive? Naniniwala po ba tayo may mangyayaring maganda sa 2026? Pag-asa yan. Amen? Amen. At pag sinabi kong pag-asa, hindi weather forecast, ano? Baka isipin nyo, weather forecast na naman. Hindi. Pag-asa, hope sa Ingles. In fact, sabi nga ng Bible, may tatlong mananatili. Okay? May tatlong mananatili. 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Sabi niya rito, now faith, hope, and love remains. These three, but the greatest of these is love. Hindi natin pag-uusapan yung love, bagkus pag-uusapan natin yung hope. Kung may, sa mundong ito, kung mawawala man yung mundong ito, may tatlong mananatili. Ano yun? Faith, hope, and love. Gusto ko pag-usapan mo natin yung love. Hindi rin ko na kailangan i-discuss sa inyo yung love kasi alam niyo na paano magmahal. Hindi niyo kailangan magmahal sa ibang tao, alam niyo paano mahalin yung sarili niyo. In fact, sabi nga ni Jesus, love your God with all your heart, with all your strength. Yung lahat ng meron ka. Kasi alam natin paano magmahal. Kasi yung pagmamahal na yung love na sinasabi ng Lord, palabas yan. Can you say amen? Yan yung love. Ang problema kasi natin, yung pangalawa. Love your hindi po enemy. Neighbor. As love yourself. Kasi lahat tayo marunong tayo mahalin kung paano yung sarili. Kung paano mahalin yung sarili mo, ganun din yung pagmamahal mo sa kapwa. Kasi, alam mo, ayaw mong madihado. Kapag sinaktan mo, gusto mo gumante. Gusto mo masigit ka sa lahat. Pero ang Bible sabi, huwag mong gawin sa sarili mo, gawin mo yun sa iba. Meow, 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 meow. Naintindihan mo natin? So, ganyan magmahal. Pero tinaas pa yan yung Jesus sa next level, sa John. Love others or love your neighbor as I love you, sabi ni Jesus. Hindi na sa pamantayan na meron ka, hindi sa pamantayan ni Jesus. Sabi yun ng Book of John. Okay? Now, anong difference nun? Kasi pinag-usapan natin yung love, sa preference natin, iba't iba yung status pa paano tayo mag-share ng love. Sa Bible, wala kang lusot. Mahalin mo yung kapwa. Paano ko mamahal yung kapwa ko? Katulad pag mamahal mo sa sarili mo. Kahit wala pa akong Jesus, oo. Kasi sabi ng Bible, mahalin mo yung kapwa base kung paano mahal yung sarili mo. Pero mas matindi, kung kilala mo na si Jesus, mahalin mo yung kapwa mo tulad ng pagmamahal niya sa'yo. Tumaas yung level, tama? Kaya yan ang pinaka-greatest love. Kasi nature ng Diyos yan, love. Pastor, yung faith at saka hope. Yung faith at saka hope, sa personal ko po, tatanungin niyo po ako, hindi yan pwede maghiwalay. Hindi yan pwede maghiwalay. Bakit? Hindi ka pwede magkaroon ng faith na walang hope. Ulitin ko. Hindi ka pwede magkaroon ng faith na wala kang hope. Pero pwede ka magkaroon ng hope na walang faith. Pwede ba yun? Opo. Kasi lahat tayo marunong umasa. Lahat tayo marunong magkaroon ng tinatawag natin pag-asa. Pero lahat tayo hindi marunong manampalataya.
Anong pruweba ko po? Kasi sabi kasi ng Bible, sa Hebrews chapter 11 verse 1, faith is the assurance, sigurado. Faith is the assurance of what we hope. Tama? So, ibig sabihin, yung hope ay kasangkapan sa faith. Naintindihan niyo po ba yun? Now, punta pa sa basic, Pastor, bakit hope yung gusto niyong pag-usapan ngayon? Kasi sa dami na nangyayari ngayon, ang mga Pilipino, even us, nawawalan na ng pag-asa. Kaya nga yung mga kabataan ngayon, ang taas ng suicide rate. Gusto ko po sabihin sa inyo, mental health issues, bakit mataas? Nawawalan ng pag-asa. Base po yan, hindi po yan base sa data, base po yan sa nakakasalamuha ko araw-araw. Hindi na po ako lalayo sa pinakamalayong lugar. Dito na lang po, mga estudyante natin. Ganyan ang naisip nila halos araw-araw. Baka isa na yun sa mga anak mo. Kaya importante, ipakilala natin si Jesus na meron pang pag-asa. Can you say amen? Amen. Now, hope. Ano po ba yung hope? Sabi po ng dictionary, kung pag-usapan natin ng hope, ang hope lang daw ay feeling or expectation. Damdamin lang daw yung hope sa mga bag or desire for a certain things to happen. Yung kumbaga, umaasa ka lang, sana may magandang mangyayari. Di pa yon, pakiramdam ng pagtitiwala. A desire for something good in the future. The reason why you hope might indeed come to pass. Kung tipo nasa gitna ka ng pagsubok, yung tipong sasabihin mo, sana malagpasan ko na to. Yan ang definition ng hope ng mundong to. Based yan sa dictionary, kay Google, at sa Webster. Pero mas mataas ang definition ng hope pagdating sa Bible. Kaya nga po, nagkakaroon ng mga false hope. Bakit? Kasi binabase lang nila yung definition ng hope depende sa kanilang nararamdaman. Pag masaya kayo, ng daming pangako, pag pagsubok na, kinakalimutan yung pangako. Kaya sabi ng mundo, promises are made to be broken. Pero hindi ganyan ng Diyos. Ano ba yung hope sabi ng Bible? Dalawang definition na kinuha ko sa different website, isa lang yung sinasabi. Una, what is a biblical hope? First, a biblical hope is a confident. Sabihin nyo nga po, confident. Ibig sabihin ng confident, sigurado. Walang mintis. Expectation in the promises of God, grounded in His character and faithfulness. Pag sinabi nating hope, nakabase yan kung sino ang Diyos. Pag sinabi nating hope, nakabase yan sa confident na pag sinabi ni Lord, gagawin niya. Hindi yan base sa sinabi ng tao, kundi sa sinabi ng Lord. Yan ang hope. Tandaan mo, if you are not faithful, God is faithful. If you are not good, God is good. Karakter ng Diyos yun, hindi yung mababago. Pag sinabi ni Lord, gagawin niya. Ang kailangan mong gawin, umasa. Kasi, yung pag-asang yan, ang kaakibat niyan ay maghintay. Ang Diyos, sinuturuan lagi tayo maghintay ng pag-asa. Ang problema sa atin bilang mga tao, ang tamad natin maghintay. Lalo na ako. Kapon nga lang, naghintay ako ng 10 minutes, naiinip na ako eh. Inip talaga ako. Kasi lahat tayo nagmamadali. Gutom ka na, nagreklamo ka na. Para may bisa na, instant noodle, instant ano. Lahat tayo nagmamadali. Late ka nang gumising. Gusto mo kagad, pag pasok mo, nandun ka na kagad. Imposible yun. Lahat tayo nagmamadali. But the Lord, ang gusto ng Lord sa atin ay maghintay tayo. Pasensya. Okay? Number 2, a biblical hope is not only desire. Hindi lang siya desire, but something good for the future. Can you say amen? Amen. It expect it to happen. It is not only to expect to happen. It is the confident that will happen. Alam niyo po ba ibig sabihin yan? Confident?
No matter what, may pagsubok ka man ngayon, pag sinabi ng Lord, sigurado mangyayari. Hindi yun magbabago. Kaya, harap ka ng katabi mo, sabi mo, ang pangako ng Lord na hindi magbabago. Umasa ka lang sa Kanya. Amen, amen. Anong pruweba natin? Tignan nyo ha. Mas importante yung mga bagay, kung ang pag-asa mo yung sa mga bagay na nakikita, may problema tayo. Tignan nyo. Romans chapter 8. Alam natin hanggang ngayon dumaraing ang sanglilikha dahil sa matinding hirap tulad ng isang nanganganak. Tama? Next. At hindi lamang ang sangkalilikha, kundi tayong mga tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos ay dumaraing din. Even Christians. Okay? Habang hinihintay natin ang pagpapahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at pagpapalaya sa ating mga katawan. So nakita nyo, naghihintay tayo. Hindi ka exempted. Tandaan mo, hanggat buhay ka, kahit Kristiyano ka na, kahit may Espiritu ka ng Diyos, dumaraing pa rin tayo. At naghihintay tayo. Tandaan nyo, bakit? Tinanggap ko na si Jesus. Tandaan mo, nabubuhay ka sa mundong imperfect. Kaya na-experience mo yan. Hindi lang yon. Next. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. Ano yung pag-asang yon? Ngunit hindi yun matatawag na pag-asa kung nakikita natin ang ating inaasahan. See? Hindi natin matatawag na pag-asa kung ang nakikita natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang aasa kung ito'y nakikita niya. Kaya nga pag sinabi mo hope, hindi mo pa nakikita yan. Parating pa lang. Nung bata ka, nung sinabi mo sa magulang mo, penging pasalubong, pag-asa yon. Wala pa dyan, pero nandyan na. Tama? Yun yung hope. Hindi mo pa siya nakikita. Kasi kung ang hope ay binasi mo sa mga bagay na nakikita, pag wala yan, malungkot ka na, wala ka ng pag-asa. Kung ang hope mo ay sa pera, pag wala kang pera, wala kang pag-asa. Kung ang hope mo ay pamilya mo, pag nawala yan, wala ka ng pag-asa. Kung ang hope mo ay yung asawa mo, pag yan iniwang ka, wala ka na rin pag-asa. Bakit? Kasi yung pag-asa, binasi mo sa nakikita. Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin yun ng buong tiyaga. Amen? Nandiyan pa tayo? Ayan. Kaya po, ngayong umaga, ang topic ho natin, parang daming sinabi, no? Be hopeful. Yan lang kasimple. Be hopeful. Dahil po Disyembre, alam niyo na yung pag-uusapan natin ngayon, paano tayo magkakaroon ng hope? Paano tayo magkakaroon ng pag-asa? Ang passage na pag-uusapan ho natin mula sa libro ng Isaiah, chapter 9, verse 2 to 7. Pwede po bang tumayo tayong lahat pag bibigay galing sa salita ng Diyos? Saglit lang po ito. Basahin lang po natin. Basahin ko po. Isaiah chapter 9, verse 2 to 7. Verse 2 ang sabi niya dito, nakakita ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman, sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. Verse 3, pinasigla mo ang kanilang pagdiriwang, dinagdag mo ang kanilang tuwa. Nagagalak sila sa parang panahon ng anihan at parang ang mga tao'y naghahati-hati at nasamsam na kayamanan. Verse 4, sapagkat binali mo ang pamatok ng kahirapan at mga bigatin sa kanilang balikat ay pinasal. Pamalo ng mga aapi, iyong binali tulad ng Midian na iyong ginapi. Verse 5, ang panyapak ng mga mandirigma at lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Verse 6, sapagkat isinilang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya tatawagin kahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. And verse 7, magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang pinagkaloob sa trono ni David at ang kanyang kaharian. Itinatag niya ito at pamamahalaan na may katarungan at katuwiran mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan.
sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon Diyos, maraming po salamat sa umagang to. Lord, turuan niyo po kami na ang pag-asa ay sa iyo lamang nanggagaling, na ang pag-asa kahit hindi po namin nakikita at pag pinangako mo mangyayari. Lord, bilang mga anak mo, sa iyo lang kami po umaasa at ang pag-asa po namin ay nasa iyo. Lord, sa message na to, Panginoon, alam po namin di aksidente kung bakit kami nandito, kundi may kalooban ka sa bawat isa, Panginoon. Kung nawawala kami ng pag-asa, Lord God, this is the right time, Panginoon, na ibalik namin yung pag-asa dahil ang pag-asa hindi po nanggagaling sa amin, kundi nanggagaling sa iyo. Lahat ng ito, ibinabalik po namin ng papurit pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Sige, palakpakan natin, Lord. Makakakapo na po tayo. God is good, God is good, God is good. Yan po, bibilisan ko na po. Dahil mag-11 na. Okay. Now, pag-uusapan nun natin yung pag-asa. Okay? Mula sa Isaiah chapter 9, verse 2 to 7. Now, kung babalikan nun natin, ang libro po ng Isaiah ay nasusulat yan sa panahon na walang pag-asa. Paano ko po nasabi? Kasi during that time, the northern kingdom captured sila ng mga Assyrian. In short, hindi masaya yan. Hindi masaya yan. Yung mga Assyrian, ito yung isa to sa mga sumakop sa kanila, masabi natin, hindi maganda yung nangyari sa bayang Israel. Siyempre, pag captured ka or alipin ka, hindi masaya, tama? Yun. Pero si Isaiah, nagbigay siya ng promise na hindi mangyayari sa panahon nila, mangyayari 700 taon pa ang lilipas bago mangyari yung pangakong yan. At hindi lamang yan. Hindi lang 700 years ang lilipas kasi may mga promise dyan na hanggang ngayon hindi pa natutupad. Mamaya papaliwanag ko sa inyo. Ulitin ko. May mga promise pa dyan na hindi pa natutupad at mangyayari pa sa future. Kaya nga, ikaw at saka ako, hindi tayo exempted sa paghihintay. Okay? Maraming bagay, kami mga pastor na pinagtatalo-talunan tungkol sa katapusan ng mundo. End days. Okay? Maraming bagay kami pinagtatalo-talunan. Pero isa lang common similarity namin, alam nyo kung ano? Babalik si Jesus. Kahit iba-iba kami ng paniniwala tungkol sa end days, one thing is for sure. Kahit mapa-Muslim, kahit mapa-ibang religion, isa lang ang bagay na sigurado, babalik si Jesus. May second coming. Now, ito ngayon. Kaya po ngayong umaga, para po madali po matandaan ho natin yung ating scriptures, Isaiah chapter 9, verse 2 to 7, okay? Tandaan nyo, next slide po, okay? Magkakaroon tayo ng acronym. Tandaan niyo po yung salitang hope. Ayan, ang dali tandaan, no? 4 na letra, hope. Yan po yung pag-uusapan mo natin ngayong umaga. Because of Jesus, kasi sabi ng scripture, merong sanggol na ipapanganak. May sanggol na ipapanganak. At dahil sa sanggol na yun, nagkaroon tayo ng pag-asa. Tandaan niyo po yung salitang hope. Okay? Ano po yung hope na yan? Okay? His light, our joy, power and victory, eternal Savior and King. Dahil tandaan na, His light, our joy, power and victory, eternal Savior and King. Okay, bilisan na lang natin. Letter H, His light, liwanag. Ano po? Bakit sinabi ng Bible ng liwanag? Sabi sa Isaiah chapter 9 verse 2. Nakikita natin na isang maningning na liwanag. Saan? Sa bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Ito po ay bayan na pinag-uusapan niya na lumalakad sa kadiliman ng Israel. Kasi hindi pa marami ng bayan na sumakop sa Israel pero hindi pa yan yung climax. Wala pa dyan yung Babylonians, wala pa dyan yung mga Persians, wala pa dyan yung mga Romans. Tama po ba? Marami pa silang pagdadaanan. Pero, yung sa pagdadaanan yun, magkakaroon ng liwanag. Wag po nung ako tignan nyo, Liwanag ho, liwanag. Now, sumikat ang liwanag sa mga taong naninirahan pa sa lupaing balot ng dilim. Tandaan nyo, take note the word, mga taong naninirahan sa lupaing balot pa ng dilim. Lupain. Hindi lamang siya tumutukoy sa bayang Israel, mamaya pag-uusapan mo natin yan. Balikan natin yung nativity. Sa nativity,
Nung nakita ng mga pantas or wise men si Jesus, ano yung guide? Star, liwanag. Same thing sa Matthew. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea, nang pinanganak si Jesus sa Bethlehem, may mga pantas na mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Pag sinabi natin mga pantas, ito yung mga matatalinong tao. Okay? Pag matatalinong tao, ibig sabihin, aral yun. Aral to. Okay? Now, ganito. Pag sinabi nyo galing pa sa silangan, ibig sabihin niyan taga-Israel. Malayo mga parang Arabia yata, something like, basta galing mga Saudi dito, mga ganon. Kumbaga, wala silang idea regarding the Savior. Base sa pag-aaral nila ng mga star, mga astrologers kasi itong mga to, natutong sa nila, may pinapanganak na hari. Now, nagtanong-tanong sila, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang bituin. Mas malalim na salita ay tala. Okay? Kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Naparito kami upang siya'y sambahin. Hindi to Christians. In fact, ito ay mga pagan. Iba yung worship nila. Pero pumunta sila doon, sinadya nila yon kasi na-discover nila may papanganak na hari. At pupunta sila doon kasi ang purpose nila para sambahin yun. Dahil sa liwanag. Okay? Now, yun din yung sinabi ni Pablo. Nung harap niya na alimutan ko yung pangalan ng emperor, basta meron siyang haring kaharap or emperor na kaharap, sa Acts chapter 26, may testimony din si Paul. Tingnan niyo. Tinanong ako, sino po kayo, Panginoon? At ang kanyang sinabi, ako'y si Jesus kayong inuusik. Tingnan niyo. Ito po yung testimony ni Pablo. Kasi kung mabasahin niyo po yung original niyan sa Acts chapter 9 yan. 9 or 10. Basta 9, ganon. 9 or 10, basta kayo ng Bible. Okay? Sa Acts chapter 26, testimony niya na to. Kinuwento niya ulit sa harapan ng kay Agrippa yata. Ito kung hindi ako nagkakamali. Okay? Ito yung sinabi niya. Personal nakita ni Pablo si Jesus. Ulitin ko. Personal nakita ni Pablo si Jesus. Next. Verse 18 na lang tayo. Imulat mo ang kanilang mga mata, ibalik mo sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Ito na yung misyon ni Pablo. Ibalik mo sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar na kasama ang mga taong ginawang nilang banal ng Diyos. May misyon. Ibalik sa liwanag. Alam niyo po ba, hindi lang si Pablo mayroong mission yan, pati tayo. Hindi lang si Pablo ang may mission niya, pati tayo. Nung tinanggap mo si Jesus bilang Savior mo, meron ka ng hawak na lampara. May hawak ka ng liwanag. Paano ko po nasabi? Okay? Matthew chapter 5 verse 14. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Sino to? Kayo. He is not pertaining only to the disciples, but everyone who read this verse. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod ay nakatayo sa ibabaw ng burol na hindi maitatago. Next. Walang tao nagsindi ng ilaw pagkatapos ay naglagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilagay iyon sa talagang patungan upang magtanglaw sa lahat ng nasa bahay. Kung ikaw ay may Jesus, kung ikaw ay Christian, at sinasabi mong ikaw ay anak ng Diyos, imposibleng wala kang liwanag. Kung wala kang liwanag, ibig sabihin, kailangan mo ng liwanag. Para sa iyo yung liwanag na yan. Kasi yung liwanag na yan ay magagamit mo para magliwanag din yung iba. Kasi tandaan nyo, tulad ng sinabi natin kanina, at tulad ng nabanggit na kanta, we are living in the weary land. Padilim ng padilim ang mundo, pawasak ng pawasak ang mundo. Bakit winawasak ni Lord? Kasi may preservative. Habang dumidilim, kailangan may nagliliwanag.
Eh may mga Christian pa totoo kay God. So maliwanag pa. Paano ko nasabi? Naalala ko si Abraham. Tawag, offer, something like that, kay God. Lord, kung may 50 na matuwid doon, gugunamin mo ba yun? Hindi. Eh what if 40? Hindi pa rin, 30. Umabot ng 10. Ay Lord, pasensya na, estima na lang. Hindi pa rin. Eh 3, hindi. 2, hindi. Eh Lord, that's nice. Pag-isa, hindi pa rin. Naintindihan natin? We are living in a dark world. We, as a Christian, tayo yung ilaw. Kung may ilaw ka, huwag mo gamitin ang ilaw sa kapwang may ilaw na. Anin mo yung ganda ng liwanag na meron ka kung gusto mo lang i-share sa may liwanag din. That's useless. Ibigay mo yung liwanag sa taong mawalang liwanag. Amen? Ibigay mo yung, hindi lang yan ilaw eh. Asin pa tayo. Kung asin ka, bigay mo ng asin yung mga tao walang alat. Kasi if i-share mo yun sa alat, sobrang alat, makakasakit ka na. Tama? Minsan kasi gusto lang natin mag-share, sinasabi natin ang goodness ng Lord dito lang sa harap. Eh, kamusta yung mga kapitbahay mo? Na-share mo ba yung goodness ng Diyos? Sa kapatid mo, na-share mo ba yung goodness ng Diyos? Sa mga anak mo, na-share mo ba yung goodness ng Diyos? Naintindihan natin? Christian, influencer tayo. Naalala ko yung topic ko sa transformational leadership eh. Being leader is an influencer. Kailangan natin influensya ang mundo. Hindi tayo ma-influensya, tayo mag-i-influensya. Next. Lisa na natin. Ano po? Tanong na tayo ng Revelation. Marami pa itong verse, pero tanong na tayo ng Revelation. Ano po? Ito po yung sa huli. Bakit liwanag? Sa huli kasi, ito sabi, hindi na kailangan ng araw, buwan, upang bigyan ng liwanag ang lungsod. Sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag at doon ang mga kordero ang siyang ilawan. Sa liwanag nito ay naglalakad ang lahat ng tao at dadalhin doon ang mga hari sa lupa na kanilang kayamanan. Dati yung panahon, pag si Jesus na o si Lord na yung naghahari dito, hindi mo na kailangan ng araw. Hindi na kailangan ng araw o buwan upang bigyan ng liwanag ng lungsod. Sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag doon at ang kordero ang siyang ilawan. See? Mukhang nagliwanag yung mata niyo lahat, no? Diba? So, may mga mission tayo. His light. Tandaan mo, kung si Jesus, sabi ni Jesus kasi, we are the light. Sabi kasi ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Kung siya yung source ng ilaw, at tayo, influencer, kailangan yung source ng ilaw natin kay Jesus. Can you say amen? Amen. So, clear tayo doon. Can you say amen? So, may mission ka. Okay? May mission tayong lahat. Next. Pangalawa, our joy. Ano tong our joy na to? Kumbaga, nung pinakasaka si Jesus dito sa mundong ito, hindi lang siya kagalakan, na simpleng kagalakan. Tingnan nyo Isaiah chapter 9 verse 3. Pinasigla mo ang kanilang pagdiriwang, idinagdag mo ang kanilang tuwa. Idinagdag mo ang kanilang tuwa. Nagagalak sila na parang panahon ng anihan at parang taong naghahati-hati ng samsam na kayamanin. Di ba masarap yan? Tingnan nyo, mababaw na version. Tingnan nyo Jairus version. Wala ito sa Bible, Pero base lang dito. Tingnan nyo masaya kapag hatian ng bonus. Hatian ng kayamanan. Masarap kapag sahod. Sige, palakpakan natin si Lord. Yung mga hindi pumalakpak, walang trabaho yan. Tingnan mo. Okay, biro lang. Okay? Pero, yan yung sinasabi dyan. Sa panahon yan, tandaan nyo, captured yan, hindi masaya. Pero dinescribe ni Isaiah kung gaano kasaya. Para yan, sa panahon ng anihan, naghati-hati kayo ng anihan, parang marami kayong iaani. Ganyan kasaya.
Nung tagal mo ng pinaghirapan, makukuha mo na yung bunga. Ganyan kasaya. Parang worth to wait. Yan ang sinasabi niya dyan. That's our joy. Nung pinanganak si Jesus, worth to wait din. Tingnan yung sinabi ng Luke. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako yung may gandang balita na para sa inyo magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayang ni David ang tagapagligtas ng Kristong Panginoon. Dalawang bagay ang gusto kong emphasize dyan. Una, huwag kayong matakot. Bakit? For 400 silent years, ang Diyos hindi nagsalita. This is the very first time nakakita sila ng anghel. Kung nakakita ka ng anghel, matatakot ka? Of course. Pero itong angel na to, sabi niya, huwag kayong matakot kasi may good news ako. Ano yung good news? May magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan. Una, may magandang balita. Kung may magandang balita, may masamang balita ba? Oo. Gusto niyo malaman kung ano yung masamang balita? Punta tayong lahat impyerno. Alam mo ba kung saan ka pupunta? Kung patuloy ka sa pagkakasala, ang lugar na yun ay iwasan, mahal mo sa buhay, dapat kanta kasi yun. Hindi ako kabisado. Okay? Pero dito, para sa inyo, magdudulot ng malaking kagalakan. It is a great joy sa Ingles. Sisilang sa inyo ngayon at sa bayan ni David ang tagapagligtas na Kristong Panginoon. Pero yun mo, sobrang saya nila 2,000 years ago dahil nga sa tagapagligtas na to. Tignan mo yung katabi mo. Sige, tignan mo. Hindi masaya, diba? Alam nyo, gusto ko po sabihin sa inyo, pag celebrate ng Pasko, hindi yan sa handa ng Noche Buena or something like that. Kung wala kang 500 pesos, maging masaya ka pa rin buhay ka. Tama? Kasi kahit sabihin natin, hindi naman talaga ito yung petsa ng pinanganak si Jesus. Sabihin natin, hindi nga ito yung petsa. Importante, may pinanganak. At talagang nangyari. Amen? Sige, palakpakan natin si Lord. Yun pa lang, good news na yun, great joy na yun. Naintindihan na natin, great joy na yun. Merong ipinanganak. Minsan yung pag-aasa na nilalagay natin hindi na kay Jesus. Sa mga bagay na nakikita natin, sabi ng Romans, wala akong panghanda, ang lungkot ng Pasko. Iniwan ako. Kaya yung dating masayang kanta, ngayon kinakampo na. Ang Disyembre ko ay malungkot. Dahil miss kita, ang lungkot na ng Pasko. Mali na kasi yung intention. Yung iba naman, hanggang ngayon naghihintay ng Pasko na sinta ko. Ano na? Mali kasi yung focus. Grabe tawa. Okay. Kaya nga, kahit ano man ang mangyari sa buong 2025, ito Noong time na ginagawa ko to, sabi ko, Lord, ang galing mo. Alam bakit? Ito ganito na kasimple. Alam niyo po ba bakit ang huling sineselebrate every year is yung Pasko? Alam niyo kung bakit? Sa dami na nangyari sa isang buong taon, pag dumadating ang Pasko, ibig sabihin may pag-asa. Kasi may Jesus. Amen? Kaya makaroon ka ng malaking kagalakan. May bagyo. Lalagpasan mo, buhay ka pa. Nawalan ka ng mahal sa buhay, lalagpasan mo, nandiyan ka pa. Maraming bagay na pwede tayo magpasalamat sa Lord. Diba? Malaking kagalakan because of Jesus. Next, Romans chapter 15 verse 10 to 13. Ito good news para sa atin. Yung kanina yung sinasabi kong lupain, hindi lang to sa bayang Israel. Damay tayo rito. Tingnan nyo, bakit sabi kong good news to? Sinasabi rin na magalak kayo, mga hentil. Pag sinabi mo hentil, hindi ka Hudyo, hentil ka. Pilipino ka, hentil ka? Yes. Okay? Tema? Magalak kayo mga hentil kasama ng kanyang bayan. Sabi niya nito, at muling sinabi, magpuri kayo sa Panginoon, kayong mga hentil. Sino inutusan? Tayo, hentil. Lahat ng bansa ay magpuri sa kanya. Bakit? Next.
Sinasabi ni Isaiah, yung binasa natin kanina, isinilang sa angka ni Jesse upang maghari sa mga hentil, siya ang kanilang magiging pag-asa. Kasama tayo. Amen? Yung sa pag-asa na ibinigay ni Jesus, kasama ka, kasama tayo. Kaya nga sinabi niyo, mga lupain. 13. Ay, wala na? Wala, mali yata ako. Wala na? Okay, wala na po. So, okay, now, pastor, pinanganak na si Jesus, di ba? Bakit, nung pinanganak na si Jesus, sabi niya maggalak tayo, bakit ganito nangyayari sa bansa natin? Naisip niyo mo ba yun? Si Jesus pinanganak na 2,000 years ago, bakit marami pa rin pura? Kala ko ba nung pinanganak na si Jesus, pinalaya na tayo? Bakit nandito pa rin tayo? Tandaan mo ninyo, nabubuhay tayo sa panahon, nabubuhay tayo sa imperfect world. Yung pag-asa na ibinigay sa atin ni Jesus, hindi pa sa panahon natin ngayon. Meron pang pag-asa darating sa future. Anong patunay ko? John chapter 16, verse 20 to 20. Tingnan nyo ito Pakatandaan ninyo. Iiyak kayo at tatangis, ngunit magagalak ang sanlibutan. Labis kayong malulungkot, subalit ang inyong kalungkutan ay mapapalitan ng kagalakan. Next. Kapag manganganak na ang isang babae, siya'y nalulungkot sapagkat dumadating na ang oras ng kanyang pag-ihirap. Ngunit pagkapanganak niya, nakakalimutan na niya ang kanyang paghihirap sapagkat nagagalak siya dahil sa pagsilang ng isang sanggol sa sanlibutan. Mga nanay, ganyan diba? Nung time na parang nakakatakot mga anak. Hindi ko alam, hindi ako nanganak. Kayo naka-experience yan. Pero yung time na nakita niyo yung baby na healthy, na malusog, masabi niyo, worth yung paghihirap. Kaya ganun din tayo bilang Kristiyano. Next. Ayan yan. Ngayon din naman, nalulungkot kayo ngayon, ngunit muli ko kayong makikita. Sabi ni Jesus sa ulit sabi ko rito. Gayon din naman, nalulungkot kayo ngayon. Sabi yan ni Jesus sa panahon na yan. Okay? Nalulungkot kayo ngayon, ngunit muli ko kayong makikita. At mag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang hindi maagaw nino man. Darating yung panahon na darating talaga yung dulo. Nabasa niyo na ba yung dulo ng Bible? Amen. Sa mga pastor natin dito. Nabasa niyo. Yung iba, nabasa niyo na po yung dulo ng Bible? Dulo na lang ipababasa ko sa inyo. Diba? Kapag naramdaman nyo, natakot kayo, question niyo yung sarili nyo, ligtas ba ako? Naintindihan nyo? Minsan ayaw basahin yung Revelation kasi natatakot. Basahin mo yung dulo. Kasi sa dulo, maiintindihan mo, ito pala yung dulo, panalo. Naintindihan natin? Basahin mo yung dulo. Now, kasi yung dulo magsasabi, sabi nga ng Bible, if Christ is with us, who can be against us? Kung nasasalita tayo ng Diyos, panalo. At sa dulo, panalo yon. Amen. Sa tatlo, salamat po sa Panginoon. Pero I encourage you to read the Bible. Basahin niyo po. Now, next, bisa naman natin. Power and victory. Bakit power and victory? Isaiah chapter 9, verse 4 to 5. Sapagkat winasak, sinira. Ang pamatok ng kahirapan at mga bigati sa kanilang mga balikat ay pinasan. Ang sarap, no? Sapagkat binali mo ang pamatok ng kahirapan at ang mga bigati ng kanilang balikat ay yung pinasan. Sarap. Ang pamalo ng mga api, iyong binali tulad sa Midian na iyong ginapi. Ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigma sa dugo ay susunugin. Ang gandang pangako ng Diyos. Nangyari na ba yan? Mangyayari pa lang. Alam niyo po ba, pag sinabi niyo Midian, sabi ko, Lord, bakit may Midian? Isa lang,
Alam niyo yung revelation ng Lord sa atin? Naalala ko po yung kwento ni Gideon. Next slide. Yan. Yung nakipaglaban si Gideon doon sa mga Midianites sa Book of Judges. Now, si Gideon, parang ako to, parang tayo to, takot. Pag may mga tao, mga sundalo pupunta dyan sa harapan mo, natatakot tayo, tama? Alam mo nang alipin ka, tama? Mukhang tulog na kayo, ha? Ulitin ko, ha? Si Gideon pa, isang normal na tao, takot yan. Takot siya sa pakipaglaban, wala siyang experience, kumbaga. At yung mga kalaban niya, lahat ng yung mga Midianites, kompleto sa gamit yan. Maayos yan, may kabayo pa yan. Eh, sino lang sila? Farmer. Farmer lang sila. Anong laban nila sa mga Midianites, sa mga warrior talaga? At in fact, mas nakakatakot. Alam niyo kung bakit? Ilan ang kalaban nila? Marami. Ilan lang sila? Pinili ng Diyos. Ayan yun. Next. 300 lang sila. Yung 300 warrior, laban sa enemy ni Gideon, that was 135,000. Kasi nagsimula yan sa 10,000. Umunti hanggang 300. Bakit inalaw ng Lord? Kasi minsan, ang problema sa atin, pag tayo nakikipag-battle, pag marami tayo, akala natin malakas tayo. The battle is not ours, but for the Lord. Amen? Palakpakan si Lord. Tandaan mo na nanalo ka hindi dahil malakas ka. Nananalo ka sa labanan kasi si Lord ang nagbibigay sa iyo ng lakas. Nasa-survive mo yung maghapon, hindi dahil sa food supplement, dahil sa kinakain mo, dahil biniyayaan ka ng Diyos. Gumigising ka kada umaga, hindi dahil routine lang, hindi. Dahil inalaw ng Diyos na magising ka. Amen? Lahat yan sa Lord, hindi sa atin. Kaya wala kayong may pagmamalaki. Kasi dito pa lang, 300 over 135,000, mananalo ka, hindi, imposible. Statistically, talo. But gusto ko sabihin sa iyo, the battle is not ours, but for the Lord. Tingnan nyo yung nangyari. Judges. Mabilis lang. Ito na yung highlight. Ganon din naman yung ginawa ng dalawang pangkat. Hawak nila sa kanilang kanang kamay ang sulo. May hawak na sulo at sa kanan naman may hawak na trumpeta. Isipin nyo, ha. Alam niyo ba kung ano yung sulo? Yung ilawan, torch yun. Tapos trumpeta. May espada? Wala. Pero mo walang espada, mananalo sila. Paano yun? Samantalang nagsigawan ang kanya-kanyang takbuhan ang mga nasa kampo. Doon sa kampo na sa loob, habang napapalibutan ito ng mga yung 300, hawak nila yung sulo at saka trumpeta, yung mga tao doon sa loob ng kampo, nagsilabasan, nagtakbuhan, natakot. Siguro nabigyan sila, akala nila marami. Next, verse 22. Sapagkat walang tigil ang paghihip ng trumpeta ng 300 Israelita. Walang tigil ang paghihip ng 300 Israelita. Pinaglaban-laban ni Yahweh. Sino nagpalaban-laban? Si Gideon ba? Yung 300 ba? Sino? Si Yahweh ang mga nasa kampo. Kanya-kanya silang takbo tungo sa Sera hanggang sa Betsita at Aben-Meholam at malapit sa Tabata. In short, yung 135,000 tatalo nila. Bakit? Hindi ang laban ay hindi kay Gideon. Ang laban ay nasa Diyos. Amen. Kaya nga, yun yung sinasabi ng Bible sa Isaiah. Yung labanan, hindi tungkol sa'yo. Tungkol sa Diyos yan. Huwag mong angkinin. Bakit ka na-stress? Kasi lahat ng bagay inaangkin mo. Gusto ko mapabago yung anak ko. Hindi mo kaya yan. Diyos kami kaya niyan. Gusto ko mabago yung kapitbahay ko. Diyos ka ba? Hindi mo kaya mabaguhin yan. Pag-pray mo sila. Kasi ang laban sa Diyos. Amen? Yung mga finances mo, kaya mo ba yan? Hindi mo kaya yan. Pag-pray mo sa Diyos. Kasi lahat ng bagay, iniisip natin, lahat tayo, kaya nagpo-worry tayo, we are living in a weary land because thanks be to God because Jesus is the rock. Amen?
Doon lagi tayo papasok. Praise God, God is good, God is good, God is good. Hebrew chapter 2, verse 14 to 15. Bilisan na natin. Dahil sa mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus. Tulad nila ay may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa mamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Ibig sabihin, si Jesus namatay sa krus ng Kalbaryo at namubuhay siyang muli, panalo na tayo. Ulitin ko nung time na pinako si Jesus sa cross ng Calvary, akala ni Satan panalo na siya. Pero hindi niya alam, on the third day, mabuhay siyang muli. Ano ibig sabihin nun? Yung huling-huling kalaban na tinalo ni Jesus, alam niyo kung ano? Hindi si Satan. Yung death. Amen? Anong ibig sabihin nun yan? Ibig sabihin yan, hindi hanggang kamatayan na tayo. Kasi pagkatapos ng kamatayan, may buhay na walang hanggan. Amen? May eternal, kaya kami pag-asa eh. Nakikita mo ba yan? Hindi pa. Pero darating. Sinabi ba ng Lord yan? Yes. Kasi promise niya yun. Hope ba yun? Yes. Kasi sinabi niya yun. Amen? Yan ang pag-asa. Kaya kung pag-asa, nakikita mo na sa mga bagay na ngayon, hindi ito totoong pag-asa. Yan ang tawag dyan, false hope. Masasaktan ka lang. Ang false hope, ang katumbas niyan, desperation. Anong nangyari pag desperation? Kada uulan, titingin sa bintana, kakanta ka ng Where Do Broken Hearts Go? Yun ang mangyayari. Okay? Now, sorry po. Verse 15. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan, pinalaya niya ang lahat ng tao. Sa pamagitan din ng kanyang kamatayan, pinalaya niya ang lahat ng tao sa buong buhay nila inalipin ng takot sa kamatayan. Is it a great news? It is a good news. God is good, God is good, God is good, God is good. Last, eternal Savior and King. Next po tayo. Yan. Pasensya na po, marami na tayong nilagpasan. Eternal Savior and King. Isaiah chapter 9 verse 6 to 7. Ito na yung promise. Sapagkat sinilang isang sanggol na lalaki para sa atin. Nangyari na to? Yes, nangyari na to. Okay? Ibinigay na sa kanya sa pamamagitan, sa kanya ang pamamahala. At siya'y tatawaging kahangahangang tagapayo. May tanong ako sa inyo. Nawawalan ka ba ng pagsasabihan ng problema mo? Yung mga sama ng loob mo, wala kang pagsabihan. Kaya ba good news? Meron tayong kahangahangang tagapayo. Nawawalan ka ba ng mga bagay sa mundo? Ano ba? Lagi ka ng problema na wala kang ganito, wala kang ganyan. May mga bagay na imposible, huwag kang mag-alala. Yung sanggol na sinilang na lalaki, siya yung makapangyarihang Diyos. Now, wala kang tatay, iniwan ka ng taong inaasahan mo. Or, wala ka na masabi mong tatay, nanay, wala ka na magulang, wala ka masabi mong para bang mag-aano sa'yo, magtitingin sa'yo, parang tatay material, yung magulang material, alam mo ba yun? Huwag ka mag-alala. Ito, hindi ito nang iiwan, tatay mo ba siya? Walang hanggang ama. Wala ka bang kapayapaan, para bang puno-puno ka ng kalalahanan. Huwag ka mag-alala. Yung pinanganak, siya yung prinsipe ng kapayapaan. Amen? In short, wala ka nang hahanapin pang iba. Siya na. Amen. Now, punta tayo sa sa 7. Talon na natin yung isa. 7. Isaiah chapter number 7. Sorry po Litong-lito na siya. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan. Nangyari na po ba to? Hindi pa. Hindi pa to nangyari. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipinagkaloob sa trono ni David at kanyang kaharian. Naitatag niya ito sa pamamahalaan ng katarungan at katuwiran mula ngayon hanggang magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Darating yung panahon, wala nang corrupt, wala nang flood control, wala nang 500 pesos pag Noche Buena,
Wala na magdidikta sa'yo kung anong ihanda mo, kung galunggong o manok. Wala na rin kung ano-anong mga bagay. Kasi ang mamumuno na si Jesus, si Lord na. Yan ang dulo ng Bible. Mangyayari ba yung mangyayari? Hindi natin basahin yung Daniel. Dako na tayo sa conclusion. Conclusion. Dami ko mo nilatpasan. Ano? Conclusion. Tatlong verse na po yung gusto ko po share sa inyo sa conclusion. Una, Philippians chapter 2, verse 9 to 11. Sabi niya rito, dahil dito, siya ilubusang itinaasan Diyos. Ito ay si Jesus. Okay? Ito po si Jesus. Kung kanina pa natin pinag-uusapan na pag-aasa na sanggol ay isisilang si Jesus yon. Okay? At itong Jesus na to, sabi niya rin sa Filipos, sabi ni Pablo, dahil dito, siya ilubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Diba? Next. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat na sa langit, lahat na sa lupa, at sa lahat ng ilalim ng lupa. Next, verse 11, at lahat ng maghahayag na si Kristo ay Panginoon sa kalulwalhati ng Diyos Ama. Amen? Sige, palakpakan natin si Jesus. Colossians chapter 1, verse 16 to 17, sabi niya rito, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati mga espiritual at kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno, ang lahat ng nilikha niya ay ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Okay? Next, verse 17. Siya ang una sa lahat. At ang buong sansinukob ay manatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Kay Jesus yan. Amen. Sige, palakpakan natin si Jesus. God is good, God is good, God is good. Ito na yung dulo. Last na to. Itong dulong to, gusto ko po sabihin sa inyo. Naalala ko po kasi, one time napanood ko po yung si Joey De Leon na yung interview. Ang sabi niya, lahat daw ng tao matatapos sa pagluha. Lahat daw ng tao matatapos sa pagluha. Bakit? Kasi may mawawala. Sigurado yun. Dalawa lang yan. Pwedeng ikaw yung mawala or mawawalan ka. Yung tipong naiisip mo lang mawawala na siya na hindi pa nangyayari, naiiyak ka na. Lahat daw ng bagay na natatapos sa pagluha. Pero iba sinabi ng Bible. Last verse. Ready na tayo. Dahil sa pag-asa, tandaan natin ang pag-asa, pinag-uusapan natin dito, hindi ka naluluha. Payat. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis, at paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Tapos yan! Matatapos yan! Next! Pagkatapos, sinabi na nakaupo sa trono, pagbasta ninyo, ginawa kong bago ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo sapagkat isulat mo. Referring to John, the beloved, yung nagsulat, ang author ito. Isulat mo lahat yan. Sapagkat maaasahan. Sigurado mangyayari. Maaasahan na totoo ang mga salitang ito. Talagang mangyayari. And the Lord will wipe your tears. Bakit? Sigurado mangyayari. At sinabi niya ito. Di pa tapos siya. 6. Sinabi rin niya sa akin, naganap na, it is finished, tetelestai. Ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sinumang nauuhaw ay bibigyan ko ng tubig na walang bayad mula sa bukal na nagbibigay buhay. May isang chapter pa, kayo lang po magbasa. Ba't po binabasa ko sa inyo? Sa mundo natin ngayon, para mawala ng pag-asa, para bang ang lukot-lukot lang. Ba't gusto ko pong sabihin sa inyo? Sa dulo, ito yung dulo. May pag-asa? Amen. Ito ang makakamtan ng magtatagumpay. Ako'y magiging Diyos niya at siya'y na may magiging anak ko. Yan ang totoong panalo. Yuko tayo lahat, tayo po'y manalangin. Hallelujah, Panginoon. Lord, maraming po salamat, Panginoon, sa pagpapaalala po sa amin. Sa dulo pala panalo kami. Sa dulo pala magtatagumpay kami. Dahil ang pag-aasa po namin ay nakabaling lamang sa iyo.
Ang pag-asa namin ay sa bagay na eternal, hindi sa mga temporal. Dahil salamat, Panginoon, for Jesus na binigay ho sa amin 2,000 years ago na nabuhay sa krus ng Kalbaryo, nabuhay at napako sa krus ng Kalbaryo para iligtas kami lahat. Lord, salamat, Panginoon, kung meron kami natanggap na pinaka-greatest blessing, ito yun. Yung salvation, na papunta kami pero iligtas mo kami, Panginoon. Salamat, Lord God. Lord, our desire, ang aming mission, Panginoon, i-share yung aming lives sa mga susunod na henerasyon. Dahil kung ngayon madilim, mas madilim sa panahon nila. Kaya Lord God, bilang mga magulang, bilang mga Kristiyano sa henerasyong ito, Lord, bigyan mo sila ng ilaw at desire na i-share din yung gospel, i-share din yung mabuting balita sa iba upang magkaroon ng liwanag ang mundo ng didilim at paandap-andap. Kaya Lord God, sa umagang ito, yung pag-asa hindi lang po para sa amin. I-share po namin yung pag-asa ito sa mga anak po namin, sa pamilya namin, at sa mga taong nakapaligid sa amin. Dahil bilang yung mga anak, hindi kami magiging makasarili. I-share po namin, Panginoon, yung good news po na ibinigay niyo po sa amin, sa iba. Dahil it's a great joy to have you with you, Jesus. Kaya Lord God, maraming po salamat sa umagang ito. Salamat po sa mga taong nakinig, Lord God. Pagpalain po sila, Lord God. At maraming po salamat, Panginoon, sa mensahe mo ito, Panginoon. Alam po namin, hindi lang po ito, Panginoon, umabot sa aming tenga at lalabas na, kundi may pamuhay po namin ito sa araw-araw po namin. Maraming po salamat sa umagang ito. Lahat ng papuri, lahat ng kadakilaan sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus at lahat ay magsabi na, Amen. Amen. That's Thank you po, Pastor Jaime Rosso, sa napakagandang mensahe. Tayo po tayo lahat, awitin po natin ang isang sumang one day at a time. I'm only human. I'm just a man. Help me believe in what I could be and all that I am. Oh, show me the stairway that I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Oh, do you remember when you walk among men? Well, Jesus, you know you're looking below, you know how it's standing. Oh, just pushing and shoving, and
tayo sa opening, operatory, na tinatawagan ko po si Brother Boy Rasasio, si Brother Boy Cayosa, at saka si Brother J. Apilan. At ipagpe-pray po ni Pastora Nita. Come the fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy, never ceasing, call for songs of godless praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mountain, fixed upon it, Mount of God's unchanging love. Oh, to grace, how great and adore, daily I'm constrained to be. Let thy grace now, like a banner, bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above. Let us pray po. Lord, maraming salamat po sa araw na ito na binigyan mo kami ng pribilehiyo upang gampanan ng aming gampanin, Panginoon, ang paglilingkod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa mensahe mo na tunay na nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa, sa mga walang trabaho, Panginoon, ay magkakaroon sila ng pag-asa na magkaroon ng trabaho upang makapagbigay. Lord, salamat po sa mga tithes and offering na ito, Panginoon, na ito ay ibinabalik namin sa iyo, Panginoon, dahil kailangan ito ng kongregasyon. Kailangan po na magamit po ito sa mga outreaches namin at sa iba pang mga pangangailangan ng aming church. Maraming salamat po sa mga tao na nagkaloob ng kanilang pagbibigay para po maibigay namin sa iyo ang nararapat po. Lord, maraming salamat dahil privilege din po namin ito dahil ito po ang pagbibigay ay isang act of obedience sa iyo pong banal na pangalan at sa pangangailangan. Maraming salamat, Lord. Ang lahat ng mga walang trabaho, ang lahat ng mga nangangailangan, Lord, ang lahat na naghahanap ng pag-asa, Lord, alam ko na bibigyan mo sila. Higit lalo, Panginoon, ang mga hindi po nagbigay sa araw na ito, Panginoon, alam kong bibigyan mo sila ng pagkakataon at pag-asa upang next time makapagbibigay din sila, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Sa iyo lamang ang lahat ng papuri, pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Thank you po, Pastor Anita. Para sa ating birthday celebrant, happy birthday po kay Francis
Catadio. Ganun din po kay Rowena Vega, December 10. December 10 po kay Jen Duroy. December 10 po kay Renz Bolivar. December 13, Luz Saki. Happy birthday and God bless. Awitin po natin sila. Count your blessing. When napaglagilos you are tempest of, when you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one, count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, count your many blessings, see what God has done. Happy birthday po sa inyo lahat. Para sa ating mga bisita, wala. Para sa ating announcement, Teacher Lourdes po. Unahin natin ko Ivan yung para sa upuan. Ayan. Praise God. Humiling tayo ng 20. Pero almost double yung nabili natin. 35. Ayan. So thank you kay God sa inyong lahat, church, sa pagtalima sa pangangailangan ng ating church. Yan, sa ating mga outreaches. Sa Mascap po iyan, mayroon pang susunod na upuan na bibigyan pa rin natin. So, sa Mascap, wala tayong updated picture para sa Mascap. Pero pumunta sila nung Lunes at dinugtungan muli yung bubong, tarapal. At pinalitan nila ng medyo bago-bago yung pangkubeta. At saka naglagay ng mga graba. Nagdala sila ng graba. Yun yung ipaplasta niyo ba? Okay. Kailan yun? Mag-flooring po tayo doon para hindi maputik. Lulubog yung upuan. Hindi lulubog yung upuan. So, update naman sa Pangasinan. Kaya kailangan namin ng ulam. Ay. Yun pa lang. Thank you so much sa Thank mga mabubuting puso na nagpo-provide ng merienda, ng lunch, na dinadaanan na lang nila pastor para dalhin doon. So, gasolina na lang yung inaano po ng ating church. So, yung mapagkain, bigay po ng ating mga kapatiran. Thank you po. Thank you. Ito po yung sa Pangasinan. Ayan, ready na po yan for Flooring. flooring. Bubong. Nagpatambak na para sa stage, no? Natambakan na. So, flooring na lang, tapos mabububungan na. Kasi kompleto na yung yung dingding niya. So, bukas, uuwi ang team ng J. Kuhar para mabilhan na ng pangbubong. Kasi ready na po yun. Nalagyan na ng trusses. So, pangbubong at yung sahig. Montalban. Flooring din po doon. Sa Montalban, ayan. Nabubungan na. Yung iba dyan yan, yung mga work nung mula Tuesday hanggang Friday ba? Okay. So, ayan. Yun yung nagawa nila hanggang kompleto na po yung bubong niyan. At mayroon na rin alulod. Yan. At Yung salamat kompleto. Salamat po sa buhay ng ating mga kasama. Sila Brother Yan, Renante, na. Brother Jonathan Apilar, Brother Jonathan Saliling, si Brother Ricky na pinadala po nila pastora at ni tatay na sumama
para makapagbubong. Thank you po. Meron ng bubong. Yan yung sa alulod. Yan. Yan. Ayan, ready na sila. So ngayon, ganyan po sila ngayon. So praise God. Patuloy pa rin po tayo na nananawagan para sa ating mga basket yan, para doon sa Pangasinan Church Building at para sa every Sunday church mission natin. Mag-uumpisa na po ang maskap mamaya dahil may bubong na. So may Bible study, pero yung kanilang service will start on January. Ganon din po sa Pangasinan. Kung matapos, magkakaroon ng Bible study muna and then saka magkakaroon ng service na po. Inauguration, dedication. So thank you Lord, thank you church. Salamat din po pala Salamat po sa ating Panginoon. Salamat din po pala sa mga mabubuting puso na nagbibigay sa amin ng pagkain. God bless. Maraming salamat po. Meron pa kami sa Martes. Tuloy-tuloy lang. Bagay sa Martes, last na siguro yun. Mag-flooring na kami. Para tuloy-tuloy next Sunday. Okay, para sa atin. Tayo po tayo lahat para sa ating doxology at saka closing prayer po. Tinatawagan ko si Pastor Elmer Camacho para sa ating closing prayer. Sige po, tayo pong tumayong lahat para sa ating pagtatapos. O dakilang Diyos, aming amang makapangyarihan, lubos po kaming nagpapasalamat sa araw na ito na pinuspos mo kami ng pagpapala sa umagang ito, Ama. Salamat sa kalakasan, salamat sa iyong mga salita, O Diyos, na buhay po muli ang aming mga puso at punong-puno ng pag-asa, O Diyos, dahil ikaw po ang aming pag-asa, Ama. Salamat po sa iyong katakilaan, kapurihan at sa iyong kaluwalhatian, Ama. Itinataas po namin ang iyong pangalan sa araw-araw. At patuloy po kami, Uma, na sumasamo sa inyo na pagpalain mo patuloy ang aming schools, ang aming Bible schools, ang lahat ng kapastoran, lalong-lalo na ang namumuno sa amin, si Pastor Rafe at ang kanyang buong pamilya, O Diyos. Ang lahat ng manggagawa, ministeryo na iyong pinagkaloob sa amin, Ama. Salamat sa mga kapatiran namin na patuloy na tumutulong sa gawain ito, Ama. Salamat sa iyo, Ama, at ikaw po ang aming pag-asa. Ama, itinataas po namin ang lahat, ang bawat isa, ang bawat pamilya. Ikaw po mag-ingat sa amin sa darating na linggo. Ikaw po, Ama, ang mag-provide ng lahat ng aming pangangailangan, Ama. Mga trabaho, mga negosyo ay pagpalain mo, panghawakan mo, maging gabay namin ang iyong mga salita. At patuloy po kaming mamuhay na punong-puno ng pag-asa. Ipinagkakatiwala po namin ang lahat-lahat sa iyo. Sa iyo po ang papuri magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly home. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Magandang tanghali po sa lahat. Oh God, you've been so good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your
your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh